Magandang buhay! So tuloy po natin ang long ride natin sa Sagada to Baguio Part 2. So yan po, malamig po at grabe po ang pag dyan. So talaga pong umaabot po sa amin yung pag. So napakaginaw po niyan. Talaga po yung kamay po ng asawa ko na nagtatry para po humiligas talaga. Kasi nga po sa sobrang lamig, tsaka giniginaw po kami dyan. Kasi talagang mararamdaman mo halos parang moist na talaga siya yung pag na yan. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang biyahe namin. So papunta po kami ng Baguio again. Sa may good place po yung target po namin. So eto po, yung panahon po dito pabago-bago. So may area po na mababa po yung pag. Talagang mararamdaman mo po yung hangin tsaka yung sobrang lamig. Talagang as in, kahit po naka-jacket kami, nakadoble po kami, talaga pong nanunuot po yung lamig. Talagang grabe po. So, pero ganun pa man po, talagang sabi namin na nakaka-enjoy po yung travel po na to. So, yan, nasa tabi po sa kamay ko. Yan. So, eto po, makikita po natin, may part po na makulimlim, may part din na maaliwala. So, ito po yung mga kabundukan na dinaanan namin. So, yung dinaanan po namin nung papunta po kami ng Sagada ay hindi na po namin dinaanan. So, ito po yung daanan na medyo nakakatakot. Yung meron pong mga pollen debris or pollen rock po. Yung parang may landslide po. So, yan ang aming travel po. So, tuloy-tuloy lang po kami like what I said a while ago. So, meron pong area na malamig, meron pong area na medyo sakto lang po yung lamig niya po para po sa amin. So, medyo mahaba-haba pa po yung biyahe namin kasi talagang almost 5 hours po ang inabot papunta po ng Baguio. So, yan, nag-stop over muna kami. Need po namin na mag-wiwi. So, eto po, na-enjoy po namin yung mag-asawa. So, pahinga na rin po para siklik kahit paano, makapahinga din po yung motor po namin. So, in-enjoy po namin yung time na yan. Siguro po mga 10 minutes po. Yan, 10 minutes po. Nagpahinga po kami dito. Saglit lang po. So, marami po yung mga tao dito at sumasakay na din po sila dito. So, ayan, nakakatuwa lang po itong ride namin pababa ng Baguio kasi unlike po nung papunta po kami ng Sagada, talagang halos wala pong bahay. As in, parang kaming dalawa lang ng asawa ko sa mundo. So, yun po yung pakiramdam po namin. So, dito po, meron na po kaming mga nakakasalubong na mga paakyat din po ng Sagada, yung iba. Tapos yung iba naman po ay pababa na din po. So, yan po yung daan niya. Talagang paikot-ikot pa din. Para pong sa Bicol, yung tinatawag na bitukan ng manok. So, ganun pa din po dito pababa. So, may portion po na pababa, may portion po na pataas po kami dito. So, ayan, kapag nakikita po natin na medyo maaliwalas po, ibig sabihin po niyan sakto po yung panahon. Pero kapag dumadaan po kami doon sa mataas, ayan na po ang pag talagang nararamdaman po namin yung sobrang lamig po talaga. Talagang as in, yung talagang giniginaw po kami ng sobra. So, tuloy lang po yung ride namin. Pero ang nakakatuwa po dito talaga sa ride namin, kagaya po na sinabi ko, hindi po kami nauubusan ng kwentuhan mag-asawa. So, good bonding po siya para po sa mga mag-asawa. Ayan. So, ang dami po namin na pagkwentuhan. Kahit po yung nature po, napakaganda po talaga. Asing amaze na amaze po kami. So, ayan po makikita po natin na talagang, ayan, yung kabundukan po nako-cover po ng clouds. So, tuloy lang po yung ride namin ditong mag-asawa. So, kahit na yung asawa ko sabi niya, medyo pinapasok na ng lamig yung kanyang kamay. And then, yung kanyang pantalon po kasi siya yung nasa unahan. So, ganun pa man po, talagang alam niyo po ba na itong ride na to ay nakakatuwa kasi aside na banding po namin, talagang na-amaze kami, masasabi mo talaga na napakabuti ng Diyos. Talagang ang galing ng creation ng God. So, dito po, like what I said po, ang ganda po yung mga daanan nila. So, wala pong lubak yung daanan. And then, maaga po yung gobyerno dito kapag may mga landslide or fallen debris po. Meron po silang agad na rescue. Salamat po sa pakikinig. God bless.